tayo. Naku, ang dami tuwa sa ating show, ha? Very entertaining daw. Tuwan-tuwa sila. Gusto ko lang sanang batiin ang aking napakagandang sister-in-law na si Joy Romero ng happy birthday yesterday. Happy birthday sa'yo, my dear. Napakaganda mo talaga, ever. Thank you for being a part of the family. Okay, balik po tayo. Ano ba yung mga pwedeng bigyan na o ano ba yung mga pwedeng mga advice ng ating mga guests ngayon sa mga budding voice artists, yung mga gusto pong magkaroon ng career sa pagboboses? Brian, ano ba bang pwede mong maititip sa amin? Number one tip dyan is seek professional help. Kung gusto mo parang talaga. May sakit sa ulo. Hindi naman, kasi ganito yan eh. Alam mo, yung sinasabi ng mga kaibigan mo, ng mga magulang natin, ng mga kamag-anak incorporated, na sinasabing, uy, ang ganda ng boses mo, mag-voice talent ka. Maaaring okay yun. Pero yung sinasabi nila, hindi yun yung standards na hinihingi ng industriya. Ano ba? Sabihin na lang natin, meron kasi mga advertising standards yan or yung may mga paraan kung saan talagang masasabi mo na ito yung tamang paraan ng pagboboses. So, hindi lang basta't dapat maganda yung boses, kailangan alam mo rin kung paano gamitin. Yung sinasabi natin na seek professional help, pumunta ka dun sa talagang nagboboses na or may alam tungkol sa bagay na yan. Nang sa ganun is madami ka na, matuto ka rin sa kanila. And you have to spend the necessary time, effort, and syempre money to research and learn about the craft. Okay. Pagka sinabi mong research, training, may money involved yan eh. Hindi pwede, hindi ka matututo na wala kang babayaran kahit paano. That's your investment. Definitely. Magkano ba yan? Sa workshop namin, sa Philippine Center for Voice Acting, yung meron kaming program na tinatawag na Voice Works Basic Voice Acting and Dubbing Workshop. Dito, tinuturo namin yung the basics talaga. Pero hindi na siya nagiging basic eh. Kasi doon mo malalaman na akala mo madali, yung pala komplikado rin siya. Sige, bigyan mo ako ng sneak preview for example, ng basic. Yung sa first part, si Brian siya yung nagtuturo. Ano yung... Hindi, for example, eto lang isa sa mga sinasabi ko sa mga tao is maapektuhan natin sa lakas sa quality ng boses, maapektuhan natin ang katawan mo kahit na hindi mo iniisip o gustong gawin. Yes. Paano? Okay. Naalala ko yung pumunta kami one time sa mga kamag-anak namin sa Zambales. Alam ba yung number one product ng Zambales? Ano? Mangga. Okay. Pagdating ko dun sa bahay ng tita ko, nakita ko yung puno ng mangga na hitik sa bunga. Kinuha ko ngayon yung isang prutas. Kinagat ko. Nakita ngayon ako ng tita ko. Ang ginawa ng tita ko, lumabas ng bahay, nagdala ng isang bote ng bagong lutong bagoong. Yung manamis-namis, maanghang-anghang. Sinawsaw ko ngayon yung mangga dun sa sausawan ng bagoong. Tapos pagkagat ko ang lutong. Dulo talagang ang katas ng mangga. Ngayon, naglalaway kayo sa mga nakikinig sa atin, syempre. Pero hindi ko sinabi maglaway ka, di ba? So, ganun. Dahil sa pag-a-acting namin, dahil sa paraan ng pagboboses, nadadala ngayon yung imagination mo sa bagay na nangyayari at nagiging immerse ka doon sa sitwasyon. To the point na iniisip mo ngayon, bumili ng mangga sa tindahan. Tara, bili nga tayo sa palengke. Ganun. Yun ang epekto ng pagboboses. So, every time naririnig nila yung ganung klaseng commercial, let's say, o whatever product, mahihikayat ka, hindi ba? Ang voice acting ba mas mahirap sa talagang acting. Mas mahirap siya. Kasi parang hindi ka nakikita eh. You rely on one single thing and that is your voice to convey a message. Especially sa advertising. Wala kasi kaming luxury of number one, wala kaming luxury of rehearsals. Okay? Wala rin kaming luxury of katulad ng stage na merong lights, may sounds, may dress, may costume, may makeup. Wala pong ganun. Pagpasok namin sa loob ng booth, ang hawak lang namin script, yung katrel na pinapatungan ng script, headset at saka yung mikropono. At saka hindi, dadagdag ko lang, no? I think one of the most important keys in acting is yung mata. Hindi mo nakikita yung tao mo. Kumari dito, ito may camera to. At least kahit papaano nakikita ko yung mga tao. I communicate with the camera. Pero ang acting, para kang bulag. Yes. Kailangan talaga boses mo lang. Tinatawag nga nilang stage of mind. Yes.
Parang play sa mind mo yan. Imagination is key actually. Theater of mind ang Theater of radio. Pag may boses. Kailangan ba ang boses katulad ng mga boses ni Bob? Ako na po sasagot niyan. Yun din yung gusto kong baliin na na-educate ako dahil sa creative voices. Kagaya ng sinasabi ni Brian kanina, okay yun. Sinasabi ng mga kaibigan mo, kamag-anak mo, pre, ang ganda ng boses mo. Bakit di ka mag-voice over o mag-voice talent, ganyan? Okay yun. Pero hindi sa... Kumaga parang ang iniisip nung araw kasi bentahe o advantage kapag may malaki kang boses. Ngayon, yung sinabi niya na tools kung paano mo gagamitin. Our very own Mr. Peter Musngi dito, sabi niya, you're concerned about your voice but you're most concerned about the script na binabasa mo. Kung ano ba yung linya na sinasabi ng script. So, parameter lang yung boses mo, kumaga tools lang, nagagamitin mo para dun sa script. So, papatak pa rin tayo dun sa kailangan ng puso, kailangan ng damdamin, at yung ordinaryong boses ng tao ang kailangan, most of the productions, yung hindi nila kailangan na mag-sound announcer, kundi they need to sound you like the guy next door. Natural. Paano kung ang boses mo parang matutina? May market pa rin yan. May market pa rin yan. Talaga? Oo, Depende sa ganon. karakter na hinahanap. Yun yung mga tinuturo ko, especially dun sa creating voices. Parang kanta yan may mga elements like yung pitch character, yung tempo. Halimbawa, yung pitch, di ba, yung pinakamababa. Pinakamataas! O, kumari si SpongeBob, di ba, yung... Hey, come on, Patrick. My name is SpongeBob. Da! So, yun, medyo... Ang taas ng boses niya. Yung isa naman, si Patrick, hey, how are you, SpongeBob? Medyo bilog na mababa. No? So, depende nga sa paggagamitan mo. Especially, mga character voices are being used sa mga animation, computer games, yan. Nagkakaroon na ng... Kumbaga, kung manunod kayo sa... Meron tayo dito sa Disney Channel, no? May Open. Yun nga, yung English nila out Sablay, of nowhere pero ume-ere. So, wala na talagang rules pagdating sa ganyan. No? Parang nagiging open na yung landscape, kumbaga yung kung saan pwede mong gamitin yung boses mo. Dalawa kasi madalas ang category ng voice actors. Yung tinatawag nating celebrity voice talent at yun namang mga character voice actors na katulad ni Choi dyan. Ang mga celebrity voice talent ay yung katulad nila Sir Peter Musngi, yan, Ted Filon. Yung mga boses nila, yan na talaga yung mga boses nila. Hindi mo nababaliin yung boses na yan, binabayaran yung gintong boses na yan. Yung mga character voice talent naman, yun yung mga gumagawa ng anime, ng dubbing, sa radio drama. Okay. Nakukulang lang po tayo sa oras. Kailangan po natin magpaalam. Pero maraming salamat sa ating mga guests ngayon. Kay Brian, kay Bob, kay Cyril, kay Anna, tsaka kay Wabs. Congratulations sa inyo at napasok nyo itong very elusive na industriya. Pocholo, ano ba ang pwede nilang gawin kung sakaling gusto nila mag-aral? Paano ka makukontak? At saka ano na lang siguro yung pinaka-advice mo para sa kanila? Okay, katulad nga ng sinabi ko kanina, hindi ka magiging doktor kung hindi ka mag-aaral. So, gan those days na may KKK ka mag-anak, kaibigan, kakilala system, kailangan nating i-professionalize ang industriyang to. For the past 80 years siguro na may broadcast industry, wala pong tinatawag na voice acting na school. So, that's why we created a voice acting school para sa inyo. So, if you're interested to be a voice artist, pwede po kayong kumontak sa amin. Kung may internet kayo, just Google Voice Acting Workshop Philippines. So, we are the only one dito sa bansa as of now. And ang website namin, creativevoices.com, creativoices.com. Or you can call from Monday to Saturday, 239-6468. Ulitin ko, 239-6468. Okay, marami pong salamat, Pocholo. Maraming salamat sa inyo at maraming salamat sa ating mga guests. Thank you rin po. Thank you rin. Rochelle and Ate Rina, thank you so much for listening. Dr. Audrey Camacho, thank you so much for listening as well. Maraming salamat sa ating mga guests at sana na-enjoy nyo po ang ating episode ngayon. Ito po yung mga mukha sa likod ng mga boses na inyo pong naririnig araw-araw sa telebisyon at maging sa radyo. Lagi pong tatandaan, sa trabaho walang kakulangan, kailangan lamang pong pagsikapan. Magkita-kita po ulit tayo, magkarinigan sa susunod na linggo alas 10 ng umaga. Dito lamang po sa Trabaho Panalo. Diyan lamang po kayo, susunod na Radyo Patrol Balita Linggo. Bye!
mga kapamilya. Ito po ang DZMM Teleradyo, ang nangungunang cable news and comedy